Hanggat maaari, ayaw paniwala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may kinalaman si Pangulong Junjun Marcos sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pinakahuling press conference sa Malacanang na nagsasabing hindi na siya bahagi bilang investigador ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. And to our special guests and fellow public servants, magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program, sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in-is out yung dalawa. Last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibi. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter para sirain pa kami. So, it's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference, without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami, to our initiative, nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers, ang dami mga volunteers, even with structural engineers, meron din with watch group, with M4GG, para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo, I have the records, or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas doon sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung kandon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yan. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako, being the mayor, and at the same time, being a member of the ICI.
By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? Narito ang sinabi ni Jose Claire Castro sa magkahiwalay na press conference na isinagawa sa palasyo ng Malacanang. Ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Mayor Benji Magalong, special advisor and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police. Bagamat nagbitiw na si Mayor Magalong sa ICI, ay tiniyak na lalo pang paiigtingin ng kanilang grupong Mayors for Good Governance ang investigasyon upang mapanagot ang may kagagawan sa katiwalian at wala silang sasantuhin kahit sino pa ang kanilang tamaan.